susigaw lamang. Pwede bang palakpakan natin ang ating dakilang Diyos sa pagiging mabuti, sa pagiging tapat, sa pagiging dakila sa ating buhay. Hallelujah, Jesus! Yes, Lord. Lord, lagi mong deserve yung pinaka-the best namin. Lord, we are not the best and we are not the perfect, Lord, to give the praise and worship to you. But we are here, Lord, chosen by you. We are here to do our best to give you praise and worship, Lord. You deserve this worship, Lord. For being a good father to us, Lord. For being faithful. Great God. Lord, you deserve this worship. Hallelujah, Jesus. Faithful for the promises you kept in every need you met. Lord, I'm so grateful. You've been with me every step and never will forget. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go. Ating awitin. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Our God is good. How you love me. What a friend you have been. Yes, Jesus. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? For He is great. Yes, Lord, thank you, Jesus. We call you faithful. I call you faithful for the promises you kept and every need you met. Lord, I'm so grateful. You've been with me every step and never will forget. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe Yes, Jesus, Lord. you love me. Thank you, Lord, for the love. You have been For the love of the Father. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe Lord, we can't believe how you love
Oh, people, Lord, you've been faithful. Yes, God, Jesus. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You're so good to us, Lord. We can believe that you are great. You love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Ating awitan ng ating Panginoon. God, I can't. Ating ipagpatuloy ang pagpupuri sa Kanya. You love me. What a friend. Ating awitan si Lord. You're so good to us, Lord. We can believe, Lord, na grabe yung pag-ibig na ibinuhos mo sa amin, Lord. What a friend you have been. So good to me. God, we can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, we can't believe how you love me. What a friend you have been. Yes, Jesus, Lord. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, we can't believe how you love me. What a friend you have been. So, so good. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't. Yes, Jesus, Lord. You love me. What a friend. You have been. Whoa. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus, Lord. You are great, God. Pwede mo palakpakan natin ang ating Diyos. Oh, for every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank for the forgiveness, for your forgiveness. Never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you for the salvation, for your salvation. You paid the price that you did pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every morning, for every open door. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for you have never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for you have never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful,
And I just wanna thank you, Lord. Oh, oh, oh. And I just wanna thank you, Lord. Oh, oh, oh. And I just wanna thank you, Lord. Yes, Lord. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe Lord, we can't believe how great your love is. what a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Whoa, what a friend we have. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for you, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your forgiveness, for you have never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your salvation, you paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Oh, oh, oh. I think it's to go, and I just wanna thank you, Lord. Oh, oh, oh. And I just wanna thank you, Lord. Oh, oh. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Pwede bang awitan natin yan? That God is perfect in all of your ways to us. You are perfect. You are perfect in all
'cause you are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. By you. It's who I am. It's who I am. Oh, palakpakan natin ang ating Diyos na dakila. Pwede ba nating palakpakan yung napakabuting Ama, yung napakabuting kaibigan, yung napakabuting Diyos sa ating buhay. Hindi nagkulang, patuloy na naging tapat, patuloy na naging mabuti. You are a faithful God, Lord, a faithful Father to us. Yes, Jesus, Lord, ika'y dakila. Palakpakan natin sa huling pagkakataon ng ating Diyos. Yes, hallelujah, Jesus. Come on, praise Him, adore Him. We give Him the highest praise that He deserves, Lord God. Jesus, Lord, we are here, Panginoon. Cleanse our heart, our mind, Panginoon. Pakalinisin niyo po kami mula ulo hanggang talampakan. Give us the grace, Panginoon, na makapagpatawad, Panginoon, makapag-release, Panginoon, ng pagmamahal, Lord God. And Lord, Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa oras na ito. Salita mo, Panginoon, na ibababa. Panginoon, maraming salamat na kami kinatagpo mo, Panginoon. Maraming salamat sa oras na ito, sa quiet time na ibibigay mo sa amin in the mighty name of Jesus, Lord. Ganon din po, Panginoon, sa maghahayag ng salita mo kay Rev. Jeremiah Patalot Marasigan, Panginoon. Cover him, Panginoon. Anoint him, Panginoon. Ikaw ang makita, Panginoon, marinig sa unahan. In the mighty name of Jesus, Lord, maraming salamat. Ikaw po ang aming pinapupurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Come on, let's declare Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me,
because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them their bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare GA1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everything, everyone. I'm part of something big. I am partnership with Christ. I'm not extreme. Tayo po lahat yung mga pumikit, tayo manalangin. Oh Heavenly Father, our Father in heaven, we worship you today. Lord, let your will be done. Ayusin mo po, i-restore mo po ang pamilya ng bawat isa. Lord, as we target, Panginoon, ang isa sa pinakamalapit na relasyon na iyo pong kinreate, Lord God, we pray and we declare, let your will be done. Punuin kami ng iyong mga salita. Bigyan mo po kami ngayon ng teachable heart, pusong handang sumunod, pusong handang tumanggap. Punuin mo po kami, bigyan mo po kami ng mga bagong revelation. In this place, we declare your victory and the defeat of the enemy. Sa inyo po ang pinakamataas na paporit pagsamba. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Kamusta po kayong lahat? All goods naman po. Okay. Batiin mo kung yung katabi mo ay ama na. Sabihin mo, Happy Father's Day. Ayan, Happy Father's Day. Ang tawagan ay me at D. Happy Father's Day. Okay. So let's focus. Let's start. Today we will talk about let's make our Father happy. Amen. Gawin nating masaya ang ating mga ama. Sabi ng isa, Pastor, it is the first time. Iba talaga, no? Pag may asawa na Kaya next year, babawi tayo sa Mother's Day. Dahil nung Mother's Day, ang turo natin about tukso Pero ngayon, we will talk about mga tatay. So, sa lahat ng mga tatay, taas ang kamay. Tatay, papa, yan, daddy. Sa lahat ng mga lolo, tito, today is your day. Mamaya ako siguro mamaya ang lakad ng mga tatay natin, mamaya taas mga yan talagang. Sabi ng isa, Pastor, mataas na talaga. Mamaya ang lakad ng mga yan para talagang ang mga yan iba. Why? Because there is something about sa tatay. May malaki silang part sa buhay natin. Ang ama, hindi po ito idea ng tao, hindi po ito invention ng society, at higit sa lahat, hindi po ito cultural tradition na namana natin. Ang ama, ito po ay originally, si Lord ang nag-design. Amen. Hindi po ito gawa ng tao, si Lord mismo ang nag-design sa pamilya, kailangan meron tatay. Bakit po? Dahil ang tatay natin dito sa lupa ay upang meron tayong makita ng maliit na larawan kung paanong ang Diyos Ama natin sa langit ay kumikilos. The Father, yung iyong ama, yung iyong asawa, nakatabi ngayon, it is an image of God. At hindi lang ho yan power. Pag sinabing sila ho ay image ng Diyos, ang pagiging ama yan po'y responsibilidad. At mamaya, mas maiintindihan natin ito. Today, we will focus, paano nga ba natin mapasaya ang ating mga magulang o ang ating ama? Amen? Taas ang kamay ng mga tatay. Magandang ngiti ng mga yan. Dahil pag-uusapan natin paano sila mapasaya Okay. Number 1, honor them. Ephesians chapter 6 verse 2, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Sa Tagalog ay igalang. Pero sa Bible, sa English translation, hindi ho nabago. Laging sinabi honor. At alam niyo po ba, pag sinabing pinagkuhanan ng salitang honor na yan, ang ibig sabihin po niyan sa Hebrew ay kabed. Ang ibig sabihin, pag in-honor mong iyong magulang, bigyan mo sila ng bigat, timbang, at halaga. Ibig sabihin, ang iyong ama ay kailangan may dating sa iyong buhay. Ang iyong ama ay kailangang merong parte na kapag sila'y nagsalita,
merong dating sa iyo. Honor, it means, binibigyan mo ng importansya ang kailang mga sinasabi. Listen, kaya we should be attentive. We should respect our father kapag sila po'y nagsasalita. Bakit? It's a part of honoring them. Ang pakikinig ay pag-honor sa iyong magulang. May bigat. It means kabed. Ibig sabihin, may bigat, may timbang. Hindi mo minamaliit ang boses ng iyong tatay. Hindi mo minamaliit ang boses ng iyong asawa. Tama pa mga tatay? Maganda ang mga tatay, paupuin natin lahat dito para... Hindi mo minamaliit ang boses nila. Hindi mo binabaliwala ang wisdom nila. Bakit? Ino-honor mo every time they speak. At higit sa lahat, kasama sa pag-honor sa kanila, ay pag-acknowledge sa kanila sa bawat desisyon na iyong gagawin. Mga Kawikaan chapter 1 verse 8, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama. Ibig sabihin, pakinggan mo ang lahat ng sinasabi ng iyong asawa or ng iyong magulang. Sometimes, we always laugh. Lagi natin pinagtatawanan ng ating magulang. Lagi nating sinasabi, every time na sila'y nagsasalita, nung panahon nyo kasi hindi ganito. Lalo na po ngayon ang mga Gen Z. Meron na mga pinaglalaban ng mga generational and everything and so on. Lagi tayong nawawala yung bigat, yung honoring, kasi pinapangunahan natin ng magulang natin na hindi nila tayo nagegets. Nung panahon nyo kasi walang ganito. Lalo na ito, masakit-sakit. Pag ang ama ay hindi nakapag-college, pag ang ama ay hindi nakapag-aral, tapos ang anak ay nakapag-aral, parang siya na ang merong authority sa pamilya. Sometimes, we need to understand the word of God, honor. Sometimes, ang ginagawa natin, nagdidesisyon na tayo, saka lang sasabihin sa magulang. Sabihin mo sa'yo, nasa kaliwat ka na, hindi ikaw yung. Bigla na lang nagtanong ang magulang, kanino sasakyan to? Ay, binili ko ho. Talaga, nakapag-desisyon na. Sinong lalaking ito? Ay, jowa ko ho. hindi man lang na-filter, hindi man lang natanong sa magulang. Honoring your father or your parents or your guardian, it's not all about informing them sa nangyayari sa iyo dahil nagtanong sila. Honoring is this. Before you make a decision, you ask them. Bakit? May bigat kasi ang salita nila. May parte sila sa iyo. Year 2025, ako ay nakatanggap ng rejection kay Pastora Rica. Dapat year 2025, kami po'y magpapakasal. I have a plan. Everything ay planado na. May series of celebration dapat yan. Di Friday, Saturday, Sunday. Yung dapat ay sunod-sunod. Friday, I just want na kami lamang dalawa. Dito sa church, siya nag-A group and then siya tatanungin ko kung handa niya na ba akong pakasalan. Nung tinanong ko yan, will you marry me? Ang sagot niya sa akin ay binalik ang tanong, nagpaalam ka sa papa? Nagpaalam ka sa papa? Nagpaalam ka sa mama? Nung kaharap ko ho yan, ay hindi ko magets. Dahil sinasabi ko sa kanya, ay baka pwedeng kasi bukas tatanungin ko sila. Yung bukas, meron pa rin namang series of celebration yan. Ngayon, I just want it, meron akong pinaglalaban. I just want it na tayo lang ang dalawa. Kasi baka kaya mo ko papakasalan dahil pumayag na ang magulang mo. Meron akong pinaglalaban na gano'n. Siya, laging gano'n. Nagpaalam ka sa papa. Nung una nga hindi ko magets, hanggang yan po yung napapag-awayan namin. Akala ko ay respect yung parents. Pero mas mabigat pala ang honor kaysa sa respect. Because respect is that, pwede ko nga naman sabihin bukas, pero yung honor, before you make a decision, tatanungin mo muna. Ilang months niya pong diniin sa akin yan. Hindi mo na-respeto ang magulang ko. Nung unay masakit, nung aking pinag-aaralan, ay tunay nga. Because honoring is allowing them na mabigat ang decision niyang gagawin, tatanungin ko muna ang tatay ko. Amen. Hindi uuwi, Dad, magpapakasal na ako. It's all about asking them kasi meron silang mabigat na parte sa iyong buhay.
Dad, pwede kaya? Tay, pwede kaya? Ano po kayang mas magandang course? Makinig kayong mabuti. Hindi burden sa isang ama ang tanungin mo sila sa susunod nilang step. Sa susunod mong step. Bakit? Yun ay kagalakan sa kanila. Bakit? Aba, ang anak ko'y nagbibigay sa akin ng karapatan. It is a biblical way. Gusto mo na ang tatay mo'y makialam sa parte ng buhay mo, and that is okay. Kaya mag-start kang humingi ng advice. Okay lang humingi ng advice. Magtanong patungkol sa love life. Tawagan siya. Kamustahin siya. Pahalagahan ang opinion niya. Let's go back to the verse. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Mga anak, pwedeng mas successful ka sa tatay mo, pwedeng mas may natapos ka sa magulang mo, or pwedeng mas malayo ang naabot mo. Pero hindi pwede nung basagin ang sinasabi ng Bible, honor them. Lagyan mo sila ng bigat sa buhay mo. Honor them, honor their voice. Honor them kahit pa hindi sila deserving na bigyan ng honor. Pastor, ang magulang ko hindi karapat-dapat. Ganito kasi ang ginawa niya. Pastor, ang tatay ko kasi ganito siya. The Bible is clear. Ang pag-honor sa ama ay hindi dahil perfect siya, kundi dahil nasa position siya bilang ama. Amen? Ang linaw ng verse, honor your father. Hindi sinabi, honor your good father. Hindi sinabi ng Bible, honor your perfect father. Honor your poging father. Honor your loyal father. Simple as this, honor your father. It means, kahit sino siya, kahit anong natapos niya, kahit anong nagawa niya, he deserved na bigyan siya ng honor ng kanyang mga anak. Palakpakan nga natin si Lord. Madali kasing i-honor ang perfect na tatay. Ang challenge, paano kung may pagkukulang ng magulang? Paano kung tatay mo mas mahigpit kaysa sa iba? Paano kung tatay mo hindi kasing expressive ng iba? Paano kung ang tatay mo nagkamali? Well, ang command ni God ay hindi again, honor your perfect father. Simple as this, honor your father. Bigyan mo sila ng timbang bigat sa iyong buhay. Hayaan mong magsalita siya sa school mo kahit siya hindi nakapagtapos. Hayaan mo siyang magsalita, i-command ka sa love life mo kahit siya minsan nagkamali din. Hayaan mo siyang magsalita ng every details ng iyong buhay kahit siya man ay hindi niya naranasan ng ganon. Pastor, kahirap kasi sumunod sa tatay, luma ng style. Lagi na lang iyon ang sinasabi. I will give you now a revelation. If you honor your father, listen, it is not always 100% tama ang sasabihin ng tatay mo. Pero ito, hindi man tama ang sinasabi ng tatay mo, pero tinatama mo naman ang sarili mo sa harapan ni Lord. So, kung mali man ang sinasabi ng tatay mo, pagpapalain ka pa rin ni Lord dahil inonor mo ang magulang mo. Nagegets niya? Basahin natin ang verse. Ephesians chapter 6:2-3. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Ito daw po ang unang utos na may kalakip na pangako. Ibig sabihin, ganito kabigat ang pag-honor sa ating mga magulang dahil ito'y unang utos na may kasunod na pangako. Ang ibig sabihin, if you allow this, if you do this, grabe, may kasunod na pagpapala. Honor your father, this is the first commandment with a promise. Verse 3, if you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on the earth. Sino ho dito gusto guminhawa ang kanyang buhay? Amen? Sino dito gusto humaba ang kanyang buhay? Amen? Sabi ng Bible, you need to honor your father. You need to honor your parents. Hindi na ito sa tama ka o mali ang sinabi. No. Basta't ikaw ay inonor mo sila, hindi ka lang nagpasakop sa tatay mo sa lupa, nagpasakop ka sa pangako ng tatay mo sa langit. All things will go well for you. Number 2, how to make them happy? By allowing them to do their role.
Ang tatay isasaya kapag nagagawa niya ang kanyang function. So dito, medyo babalanse dahil as a father, kung ikaw ay ama, kailangan it is clear to you ano ang role mo sa iyong pamilya. Amen? Tama po ba? Okay. Sometimes, si tatay naman ay successful, okay naman ang life niya, pero parang may kulang sa kanyang buhay. Ano po yon? Di minsan natin napapansin, hindi na pala ni tatay nagagawa ang kanyang role. Dahil kahit gaano pa kaganda ang isang bagay, kung hindi nagagawa ang kanyang purpose, masasayang. Kung electric pan na ito ay kahit gaano kaganda, kahit ang air cooler na ay kahit gaano kaganda, ang monitor na ito ay kahit gaano kaganda, kung hindi nyo nagagawa ang kanyang tunay na purpose, masasayang. Amen? Kung ang monitor na ito ay gawin na lang natin long table at gamitin natin pang boodle fight, masasayang ang value. It is the same with our father. Ang tatay po ay merong assignment. Hindi tayo ginawa ng Diyos, ang mga magulang ay hindi ginawa ng Diyos randomly. Okay, I will pick Jonard. O Jonard, ikaw ang provider. Okay, ngayon naman, ang bubuin ko naman ay si Jomar. Si Jomar ay hindi ito provider, ito ay taong bahay. Okay. Hindi ito randomly na bunutan kung anong iyong magiging ang iyong dapat gawin. Bawat tatay ay merong specific na role. Listen to this. Pwedeng ang tatay natin ay magkakaiba ng ugali, paraan ng pagmamahal, pero hindi sila magkakaiba ng role. This is what I notice. Ang tatay mas lalo nasipag, mas nasaya ang pamilya kapag alam ng tatay ang kanyang role. Letter A. Ano nga bang role ni tatay? Allow him to lead. Hayaan mong siya ang manguna. Hayaan mong ang iyong asawang lalaki ang magdesisyon sa pamilya mo. Medyo paser mo ng kaunti, ano? Usong-uso sa kultura natin, ang salitang under ni Mrs. Aray mo, tapikin mo nga iyong katabi kung yan ay under ni Mrs. Sabihin. Usong-uso sa kultura natin ang under ni Mrs. Si tatay daw ang head ng family, si nanay daw ang leeg. Dahil kahit saan sabihin ng leeg, doon din daw papalong ang ulo. It sounds nakakatawa, pero ito'y nakaka-downgrade ng pagkalalaki. Para pastor ang mga salita mo yung pinaglalaban ka. Iba pag may asawa na talagang madiin na eh. In our generation, most of the decision ay babae na nasusunod. Why? Ang gusto ng lalaki tahimik na lamang? Kaysa madami pansay para matapos na? Alam nyo, sabi sa Book of Proverbs, kayo na may mga babae, huwag masasaktan. Babawi ako sa Mother's Day. May masasaktan. Sabi sa Book of Proverbs, nakakayamot ang babaeng madaming salita. Oh, Book of Proverbs yun, yun ang term talaga. Mas kaya mo pang pigilan ng ulan kaysa daw sa kanyang bibig. Ay, Books of Proverbs yan. Pag daw yan nagsasalita, ang sabi doon ay daig mo pa daw ang dumadakot ng langis at saka nang pumipigil sa hangin. Gayon niya, ibig sabihin, nung pinag-aaralan ko to, bakit ang babae ay dumadating sa state na siya'y mabunganga? Kasi hindi nakikitaan ang asawa o ang ama ng leadership. Kaya ang babae ay putak ng putak. Wala ka ba talaga trabaho? Kaya wag mo nga hayaan na ang asawa mo'y maingay. Take the throne. Ikaw ang leader. Amen? Ikaw ang magsalita. Ikaw ang mag-stand. There is something sa mga babae. Bawi ako sa Mother's Day. Akala nila sila'y nagsasuggest, pero ang tunay sila'y nag-i-insist. Amen? Yung asawa natin akala lagi, ganito ang iyong gawin. Sa thinking nila, sila'y nagsasubmit, pero ang tunay, sa tingin nating mga lalaki, sila'y namimilit. Amen? Sinabi ko lang naman kung gagawin mo. Nung hindi ginawa, nagalit pa ang babae.
Kaya minsan ginagawa. Okay, para ito sa atin lahat. Hindi tayo shape ng culture. Amen? Shape tayo ng Word of God. Amen. So this is the Word of God. Mga taga-Efeso chapter 5 verse 22 to 24, mga babae, pasakop kayo sa sarili-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. 24, kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. So this is the biblical role of the parents. Lalaki, ikaw ang leader. Babae, ikaw ay mag-submit. Uulitin ko. Lalaki, ikaw ay leader. Babae, ikaw ay mag-submit. Hindi ibig sabihin nito, wala nang boses ang babae. Ang babae pwedeng mag-suggest, pero allow your husband to decide. Amen? Allow your father to decide. Tatandaan niyo po ito. Sa pamilya, huwag niyo nga agawan ng trono ang inyong asawa. Dahil hindi ito patungkol sa control. Patungkol ito sa responsibility. Patungkol ito sa responsibilidad. Maraming ama, hindi kailangan ng mga yan na sila'y ma-acknowledge. Ang kailangan lang ng mga yan ay maramdaman nilang meron silang boses. Amen? Sa lahat ng tatay. Na kapag sila'y nagsalita, gusto nila, may nakikinig. Ito, pastor, kasing asawa ko, walang kaplano-plano sa buhay. Kung wala dito, ito, kausap ko yung mga may asawa, ha? Ay, yung wala pang asawa, di alam nyo na, dapat pala ganito ang role ng aking asawa. At yung mga kakasalin, di alam nyo na ang dapat yung role. Kung wala pa dito ang asawa mo, pray for him. Support him. Ipaunawa mo sa iyong asawa na lalaki na siya ang leader ng pamilyang ito. Na siya ang leader sa ating pamilya. Ipaunawa mo sa kanya, gisingin mo yung kanyang ability na yon. Gisingin mo yung anointing na yon na siya ang mag-lead. At kung ikaw na may lalaki nandito at wala kang plano sa iyong pamilya, abay, wake up. Tapi kayang lalaking may asawa, sabi mo, gising. Gawin mo ang iyong role. Be a leader to your family. Sabi na isa'y pastor, kasi paano yan? Nakakatakot magkamali. Kaya ayokong mag-lead sa aking pamilya. Ikaw ang lalaki. Sa lalaki, binigay ang anointing to lead. Uulitin ko. Sa lalaki, binigay ang anointing para manguna sa pamilya. Kaya huwag kang matakot na baka sa decision mo ay merong mali. Dahil nasa principle ka ng Bible. Sasamahan ka ng Diyos. Kunin mo ang mga big decision ng buhay. Magpapatayo kayo ng bahay. Desisyonan mo lalaki. Ikaw magdesisyon. Saan kayo titira? Lalaki, ikaw magdesisyon. Kulay ng kortina, bigay mo na sa asawa mong babae. Amen. Allow your husband to decide. Isa pa po sa pinakamalaking role ni tatay to lead ay ito. Saan tatakbo ang direction ng spiritual life ninyo? Juan 24:15, ngunit para sa akin at sa akin sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod. Si Joshua, siya po'y father. At siya'y nag-decide na ang kanyang pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Tinanggap niya ang responsibilidad. Kaya mga tatay, kahit pa ang nanay nyo ay sila ang mas mukhang active dito sa church, starting today, lead your family in spiritual. Amen? Ang direction ng inyong pamilya sa spiritual ay huwag mong ibigay sa iyong asawa. Ikaw ang manguna. Ikaw ang unang mag-pray, ikaw ang unang magyaya sa simbahan, ikaw ang unang mag-lead sa kanila patungo sa Diyos. That is your responsibility. Amen, mga tatay? Amen. Letter B, allow him to provide. Ang mga tatay, ang mga yan, ay mga hayaan mong sila mag-provide sa inyong pamilya. Genesis chapter 2:15, the Lord took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. Bago binigyan ng asawa, ang unang binigay kay Adan ay trabaho. Wala pa si Eva dyan,
pero ang tatay ay binigyan na agad ng Diyos. Mga tatay, mga lalaki, tayo po ay merong inborn ability to provide. Walang tatay or walang lalaki na hindi kayang mag-provide sa kanyang pamilya. Kasi on the first place, ikaw ang inanoint ng Diyos to provide for your family. Kaya kung sa tingin mo, Pastor, para maganit sa akin ang blessing, no. Mag-stand ka bilang tatay. Gumawa ka at sasabihin ko sa iyo, ang pagpapala na dadaloy sa inyong pamilya ay dadaan sa kamay ni tatay. Doon tayo design. Isa sa pinakamasakit sa puso po ng lalaki ay kapag pinipigilan na siya mag-provide. Isa sa pinakamasakit, akala natin minsan ay si tatay masaya na siya patambay-tambay at si asawang babae ang nagtatrabaho. But in reality, pagka nagkabukasan ng puso, it's look like, kasarap ng buhay mo kay prinsipe. Pero there is something in him. Dahil tayo po mga lalaki, tayo ay natural provider. Amen. May something sa bawat lalaki na kusang ibinibigay yan ng Diyos. Pastor, sa pagtatrabaho, allow me to preach this. Sa pagtatrabaho, anong pinagkaiba ng babae sa lalaki? Yung asawa mong babae, she is working by choice. Asawang lalaki, nagtatrabaho ka because it is your responsibility. Taas ang kamay ng mga babae. Alam mo bang nagtatrabaho ka dahil gusto mo lang magtrabaho? Nagtatrabaho ka dahil gusto mo lamang makuha or gusto mo lamang magpuno ng para sa iyong sarili. You are not working para may maipakain sa pamilya mo. Si lalaki po ang nakadesign na magtrabaho. Ayaw man niya o gusto, kailangan siya ang provider ng pamilya kasi doon siya dinesign ng Diyos. Kami po ni Pastora Rica, she is working, it's very clear to us, siya'y nagtatrabaho dahil gusto lang niya. Hindi siya nagtatrabaho to provide para sa aming family, para sa aming future family. Why? It is very clear to us kung paano dadaloy ang pagpapala sa kamay ni tatay, sa kamay ng lalaki. By God's grace, nung start po, nung kami po ay ikasal, every time that I have a plan para po kay Pastora Rica, the Lord always provide. Saan niya po pinapadaan? Sa akin. One time that is Friday, parang June 11, kami po ay sa biyaya ng Diyos. Ang lagi ko sinasabi sa kanya, ano ba ang gusto mo? Gusto daw niya ang kwarto kasi under renovation po ang bahay. Ang gusto daw niya ang kwarto ay parang hotel ang style. And so on. Alam niyo, by God's grace, the Lord is providing under renovation now ang kwarto namin. Bakit? Meron akong plano sa asawa ko eh. Yun ang gusto ng asawa ko. And then the Lord bless me to that. Friday, June 11 ng gabi. Holiday kinabukasan. Gusto ko ilabas ang asawa ko. Alam mo, maya-maya may nag-chat sa akin. Pastor, anong iyong Gcash? Wow. Di ako naka-attend ng kasal mo. Ito para sa iyo. May nagpadala ng 2K. Kinamamaya ay nakalabas kami. Why? Because everything na yon, wala na yung sa budget. Pero if you have a plan to provide for your wife, to provide for your family, gagawaan Diyos ng paraan. This week, nag-aayos po kami ng kontador. Ay talagang sabihin ko na ang aming budget ay tukod na kung tukod. May lumapit sa akin habang ako pinasa munisipyo. Pastor, nanonood po ako sa live. Nanonood po ako sa live. Alam niyo, by God's grace, binigyan ako ng 3,000. Nanonood lang. Sabi ko, kagaling ni Lord, ako'y nag-aayos ng papers, biglang dumating. Alam niyo ba, sakto noon, kailangan pala namin bumili ng tubo, kailangan pala namin pumunta sa Kalaka, and that is everything cost 3,000. Amen? Whatever the needs, ay si Lord ay nagpo-provide. Nung gabi, may nagpadala sa amin ng the Lord is providing through the hands ng mga taong merong plano mag-provide para sa kanyang pamilya.
Kaya tatay, I challenge you. I challenge you. There are inborn ability sa kamay ng mga tatay. Pinagpapalayan basta maganda ang plano mo sa iyong asawa, sa iyong anak. The Lord will bless you. Ilang beses ko na po yan nakita, tricycle driver, simple lamang, napapagtapos ng college ang mga anak. Bakit? Because there is anointing sa tatay. Kahit mahirap ang buhay, makakatapos yan. Dahil basta't ang tatay may pusong mag-provide, the Lord will always provide. Tapikin mo ang iyong asawang lalaki, sabi mo, ilabas mo naman ako. Mag-pray ka naman kay Lord. Ama, magplano ka. Basta pure ang intention para sa iyong pamilya, pagpapalain ka ni Lord. Amen? Letter C, allow Him to protect. Hayaan mong ang tatay mo ang magprotekta sa inyong pamilya at maingatan ang inyong pamilya. Father, ang role mo po ay protection, security ng family. Mga tatay, hanggang kaya mong, para talagang ayos. Mga tatay, hanggat kaya mong sumundo at maghatid sa iyong asawa, do it. Why? Role mo po ang kailang security, role mo po ang protection nila. Hindi yung umalis ka na lang. Mag-chat ka kung ikidadating. Nakarating at nakalis, wala man lang kamustahan. Kamusta ang biyahe mo? Allow the father, tatay, role nyo po ang protection. Security ng inyong buong pamilya. Ephesians 5:25, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Mahalin ang asawa. Dapat ramdam ng inyong asawang babae na sila'y secured and protected sa inyo. Mga tatay, piliin lagi ang inyong pamilya. Tapikin mo ang tatay na katabi, sabi mo, piliin ang iyong pamilya. Sabi nung isa, parang ayoko na maging tatay. Bigat pala ng role. Ang pagiging ama kasi bigayan ng buhay. Ang pagiging ama ay paglalagay ng ayos sa pamilya. Kaya allow your father to protect you. Allow him na kapag sinabi niyang umuwi ka na, ay umuwi ka na. Allow him kapag sinabi niyang bawal, ay bawal. Bakit? Akala mo yun ay pagpipigil sa iyo, pero sa tunay, yun ay pagpoprotekta sa iyo. It's always give joy to the Father. Kayo ay merong mga ama sa biyaya ng Diyos. Recognize them as the head of the family, as the leader and provider. I-cheer nyo ang inyong mga tatay. I-allow nyo ang inyong mga tatay to lead, guide, provide, and protect. Sabi nung isa, yun, alam ko na pastor, ang green flag na hanapin ko sa aking asawa. Kung wala ka pang asawa, tapikin mo, sabi mo, congratulations. Makakapili ka pa. Kung meron ka ng asawa, mag-pray ka. Mag-pray kang baguhin pa ni Lord. Alam nyo na ha, sa mga single, alam nyo na ang green flag, that is the role of the father. To lead, to provide, and to protect. Yan ang role. Number 3, walk in the right path. Mabuhay ng matuwid o tama. Proverbs 23:24, the father of godly children has cause for joy. What a pleasure to have a children who are wise. Ang ama daw po ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Pinagmamalaki ng ama ang anak niyang puno ng wisdom or maalam sa buhay. Ang isa sa magpapasaya sa ating tatay ay makita niyang nalakad tayo sa tama. Ito po ang katotohanan. Ang success na meron ka ay pwedeng magpa-impress sa iyong ama. Yung bahay, lupa, sasakyan, etc., promotion, pwedeng magpa-impress yan sa iyong ama. Pero sabi ng Bible, yung great joy ay makukuha lamang kapag ang ibinigay mo sa iyong magulang ay kapag lumakad ka sa lakad na pinapalakaran sa iyo ng Diyos. Yung karakter mo, tandaan mo, ay korona nila.
Kaya minsan tingnan mo, pag ang anak ay mabait, anak ko yan. Pag ang anak ay pasaway, anak niya yan. Wala nagkiklaim eh. Pagka kayo na. Pagka mabait, mana sa tatay, mana sa nanay, agawan. Agawan ang mag-asawa kung kanino nagmana. Pag ang bata ay pasaway, nanuntok, nanipa, malikot kasi ang ama niya. Ay kanya kasi ang magulang niya. Magtutulakan. Kaya yung karakter mo ay corona yan ng magulang mo. Hindi ang success. It is biblical. Godly children. Those people who walk on righteousness, nabubuhay sa tama, lumalakad sa tama, kagalakan niya ng iyong magulang. Listen. Hindi mo man sila mabigyan ngayon ng magandang buhay, bigyan mo na lang sila ng magandang araw. Nagigets niya? Hindi mo man kayang bigyan ng magulang mo ngayon. Ikaw ay nag-aaral pala, ikaw ay nag-aano pa lamang, ng magandang buhay. Eh kapatid, bigyan mo na lang ng magandang araw. Linis-linis. Bait-bait din pag may time. Amen? Pangitiin mo naman sila. Hindi mo man sila kayang ipakainin sa labas, ugasan mo na lang ang pinagkainan mo. Hindi mo man pa sila ma-provide ng kahit na ano, ay di magtipid ka na lamang din. Amen? Kahit hindi mo pa sila kayang bigyan ng magandang buhay, at least magandang araw, pasok na yan. Pakita mo sa iyong magulang, knowing na ikay nasa ayos, knowing na ikay hindi nagluloko. Kahirap sa magulang, pag ganyang alam, ang kanyang anak binigyan niya ng baon, tapos maghapong inisip kung pumasok. Kahirap sa magulang ng anak niya nahingi ng pambayad sa thesis pero hindi alam kung thesis talagang binayaran. Kahirap sa magulang ng kanyang anak may mga tinatago. Bigyan natin sila ng kagalakan. Let's walk in the right path. Ang mga magulang, lagi naghahanap kung anong ginagawa mo. Lumakad ka sa tama at sasabihin ko sa iyo, ang mga magulang mo ay at peace, you will help them. Success can change your lifestyle. Righteousness changes your destiny. Pwedeng ikaw na anak ay maging successful ka, pero yung paglakad mo sa tama, yun ang babago ng iyong destiny. Ang mga tatay, long-term ang mga yan. Mag-isip. Kaya anak, lumakad sa tama. Hindi yung laging may tama. Proverbs 29:3, the man who loves wisdom brings joy to his father. Alam mo yun? Hindi lang a man who has wisdom. Ang ibig sabihin, a man who loves wisdom. Sa Bible, ang wisdom ay hindi po ito lang intelligence. Hindi ito yung mataas na grade sa school, mataas na IQ, hindi ito yung dami ng alam. Pag sinabing who loves wisdom, alam niya kung ano ang God's way, God's truth, at nagde-decision siya to honor God. Kaya ang amay masaya kapag kanyang anak ay alam niyang ang desisyon nito'y tama. Ang isa sa pinaka-kaligayahan ng ama ay makita na ang kanyang anak ay teachable. Alam mo kayong masakit sa ama na ang kanyang anak ay hindi niya matuwid. Amen? Hindi mo nababago ang biblical principle. Hindi pwedeng ikaw ang magdidikta sa magulang mo. At hindi pwedeng ikaw ang magsasabi kung kailan ka pwedeng pagalitan. Amen. Be teachable. Last, number 4. How to make our Father happy? Appreciate their sacrifice. Iyon na. Tingnan mo nga yung mga tatay, sabi mo, na-appreciate kita. May isang bagay na kailangan ng tao, naturally kailangan ito ng tao, pero bihirang hingiin ng tatay. Ano po yun? It is more than sa pera, it is more than sa regalo, it is more than sa handa. Ito po ay appreciation. Karamihan sa mga ama, meron kasi mga strong personality na akala mo'y hindi humihingi ng recognition. Hindi naman ang mga nagpo-post na, please appreciate me. Hindi ang mga humihingi ng medal. Hindi ang mga naghahanap ng para matinding spotlight.
Pero itong tatandaan nyo, ang tatay nyo ay may puso din na kagaya mo. Kung paanong ikaw ay nangangailangan sometimes na tatapik at mag-appreciate, well, ganun din ang asawa mong lalaki at ganun din ang tatay mo. Ang puso ng ama ay sumasaya kapag nararamdaman niyang na-appreciate siya at lahat ng kanyang ginagawa. Ito po ay human principle na po ito. What is appreciated gets repeated. Ito ang prinsipyo ng buhay. Kapag ang effort ay laging napapansin, mas ginaganahan ang taong gumawa. Kapag ang effort ay ini-ignore, unti-unting napapagod ang tao. Kaya minsan, isipin mo rin si tatay. Amen? Nagtatrabaho, gumagawa, nagbabayad ng bills, nagbabayad ng iyong baon. Nag-o-overtime. Minsan ay nagbibigay, ay sasabihin pa'y kulang. Walang pumapalakpak, nagsasabing, tay, salamat. Kaya nga tapikin mo ang iyong tatay na katabi, sabi mo, salamat. Minsan, hindi kailangan ng ama ng malaking regalo. Sabi niya, kailangan ko ho. Ang kailangan niyang malaman ay yung meron na magsabi sa kanya at meron makarecognize na, ano kang tawagan niyo ng inyong asawa? Daddy. Napapansin kita. Ayun. May anak na nagsasabing, Dad, napapansin ko ang iyong ginagawa. Napapansin ko ang iyong effort. Many sacrifices are invincible. Ito ang madalas natin nakakalimutan. Ang nakikita natin minsan, ang bahay natin, ang pagkain, ang tuition, ang bills. Pero hindi natin nakikita na behind that, mas maraming stress, puyat, pressure, pangarap na isinantabi, gustong isinantabi ang magulang para sa kanyang mga anak. Sino dito ang mga working na? May you please raise your hand? Yeah, working, nagtatrabaho. Pag kayo nagtatrabaho na, doon mo marirealize na ang hirap pala ng buhay. Amen? Sabi mo, basta't ako'y kumita lang ng 15,000 buwan-buwan ay ayos na. Nung dumating sa iyo ang 15,000, kulang na kulang ka eh. Nung tinanong mo yung tatay, tay, magkano sahod nyo? 12. Ha? Ang 15 ay solo na ako, hindi ko pa napapagkasya. Eh tayo ay ilan? Napapagkasya. Akala natin automatic lahat. Pero ang tunay, lahat ay merong presyo. At yung presyo na yon, yung pressure na yon, na kay tatay. Ito pa, I will end with this. Appreciation heals the heart. May mga ama na hindi perfect, may mga ama may pagkukulang, may pagkakamali. Pero maraming ama na bagamat hindi niya naaabot ang pangangailangan na kailangan mo, binibigay pa rin nila ang best. Kaya minsan bilang magulang, bilang anak, bilang asawa, we should appreciate them. Kasi minsan ang mga sugatan na. Minsan ang mga yan ay in pain na. A few words of gratitude can leave years of silent sacrifice. Alam mo yung minsan na may ibang tao nagtatrabaho, may punong-puno na eh. Talagang anak kong ito ay hingi lang ng hingi ng baon na hindi man lang nagpasalamat eh. Talagang anak kong ito talagang asawa ko ito lagi nang papasok pa lang ako sinasampal na ako ng bills. Malayo pala nasa pala ako tinatawagan na. Minsan mga wounded na. Lalo na yung ikaw ang tatay, hindi ka nagpo-provide, ikaw ang tatay, napakatamad mo. Yan ay nakakasugat yan sa puso. Kaya, sometimes, we need to appreciate them. Yung thank you mo ay reward ng tatay mo. Kaya wag mong ipagdamot. Amen. Babawi ako sa tatay ko pag ako'y nakapagtrabaho. Ang grade mo na, grade 4. Alam mo yon, ang reward ng tatay mo ay yung ikimaalam magpasalamat. Di mo na kailangan ng mga malalaking bonus. It's time to appreciate your father. Let's make them happy. Amen? Tell them, tay, proud ako sa'yo. Tay, salamat.
Tay, hindi nasasayang ang ginagawa. Ngayong Father's Day, yun na. Wag lang basta mag-post. Pahabaan ng post. Padamihan ng My Day. Padamihan ng react. Padamihan ng story. Pakita mo talaga. Sabihan mo mismo. Tawagan mo, yakapin mo, sulatan mo, i-message mo. Appreciate them. Amen. Amen po ba? I will end. Ang mga tatay natin, malaki po ang ginagawang role ng mga yan. Kaya ngayon, we will appreciate them. May I call all the father? May you please stand? Sige, huwag ka mahiya. Okay lang. Tumayo ka. Kung sa tingin mong ikaw ay ama na, ikaw ay tumayo. It's okay. Sige, all the father, itatay, lolo, it's everything. Ikaw ay magulang, ikaw ay tumayo ngayon. Abay, bet si Biboy hindi yung mukhang magulang, ha? Hindi yung mukhang magulang. To all the father, aba, praise God. Mga tatay, huwag kayong papalakpak, ha? Allow us, tayo mga nandito, palakpakan natin ang buhay ng ating mga tatay. Come on, give God. May I call the worship team, please? Come on, palakpakan natin ang ating mga tatay. Come on, let's give them. Let's appreciate them. Kung katabi mo may tatay na katayo, itap mo ang mga yan. Sabi mo, congratulations. We appreciate you. To all the father na nandito, guys, we appreciate you. Okay? We appreciate you. Those people who are watching, we appreciate you guys. We appreciate you, our tatay, our daddy, our papa. We appreciate you. May please everyone stand. Today, we will just pray for our father. Your father mismo. Pastor, wala na naman po akong ama sa dito hindi ko na ho kasama. If you have a guardian, silang ipagpe-pray mo. Kung sino man tumatayo sa iyo bilang iyong tatay, sila ngayon ang iyong ipagpe-pray. Because I know, laging merong father figure, kung hindi man siya yung biological father mo, ay laging merong mag-i-stand as your guardian. Pwede nga ang father mo ngayon ay ang iyong lola. Pwede nga ang father mo nga ngayon ay nag-i-stand sa iyo ay ang iyong tita and so on. Whatever it is, whoever it is. Kung wala dito ang iyong tatay, think sino yung nag-i-stand sa iyo ngayon. And it's time to pray for them. Close your eyes, come on, pray for them. Come on, pray for your father. Pray for your guardian. Appreciate them. Appreciate them. There's a word. There's a promise sa taong nag-o-honor. Do not be afraid. I don't know the situation. I don't know the pain na pwedeng nag-cause sa iyo, galing sa iyong tatay. I don't know whatever it is. I understand the pain. Nakikidalamhati ako. Nakikisama ako sa pagbuhat ng pain na yan na pwedeng nag-cause ng too much damage sa iyo, nag-cause ng too much damage sa pamilya mo, even sa iyong karakter. Kaya ngayong oras na ito, humingi ka ng biyaya. Let's ask the Lord to give us more love. If you have asawa, humingi ka sa Diyos ng biyayang mas mahalin mo pa ang iyong asawa. Pray for your father, pray for your guardian na patupad nila ang kailang duties, ang kailang responsibility. Na sila ay leader, sila ay provider, sila nagpo-provide ng security.
on, pray. Lord, receive now the prayer ng iyo po mga anak. Diyos Ama naming sa langit, tanggapin mo po ang aming panalangin, ang aming deklarasyon para sa aming mga magulang. When you pray for them, you honor them. And the Lord is saying, all things will go well for you. You will have a long life. Do not be afraid. Huwag kang manghinayang sa panalangin. Dahil ang sabi ng Diyos, if you honor your parents, ito ang utos na may kalakip na agad na pangako. Giginhawa't hahaba ang iyong buhay. You need to assess, mga tatay. Choose your family. Fight for your family. Piliin mo ang iyong mga anak. Ikaw ay nakadesign para sa iyong pamilya. Ikaw ay nakadesign para sa iyong asawa. Ikaw ay nakadesign para sa iyong mga anak. Mga tatay, I don't know kung anong edad na meron ka na akala mo ihuli ka na. Pero ito ang sigurado, kung tatanggapin mo ang responsibilidad to lead, kung tatanggapin mo ang responsibilidad to provide, kung tatanggapin mo ang responsibilidad to protect, pababawiin ka ng Diyos. Pababawiin ka ng Diyos. Thank you, Lord. Lord, bless our Father. Bless our Father. In the mighty name of Jesus. Restore the relationship. Pagalingin ang bawat pusong nasusugatan. Restore the relationship. Listen. Honor them. Gen Z, millennial. Alam ko ang ating generation ngayon. We are so aggressive. Masyado natin pinoprotektahan ang ating mga mental health. Masyado tayong maraming pinaglalaban na based sa pag-aaral na dapat ganito ang approach ng magulang. But sometimes we need to ask the grace of the living God. Merong biblical principle. Honor your father. Ano mang pagkukulang niya, kung sino man siya, basta siya ang father, honor your father. Allow them to do their role. Allow them to lead. Mga asawang babae, mga anak, allow your father to lead. Cheer them. Allow your father to provide. Allow your father to protect you. Allow your guardian. Walk in the right path. Lumakad ka sa tuwid. Lumakad ka sa tama. Sigit sa lahat, appreciate their sacrifice. Appreciate their sacrifice. Bumawi ka, paglabas mo sa church na ito, pag-uwi mo, go to your father, appreciate them. Not just today. It is just only the beginning. Simula lang to. Araw-araw mo, you will appreciate them and you will acknowledge them. At sasabihin ko sa iyo, pag nabuo ang ganong anointing, masasaya ang iyong pamilya. Now, may I call all the father na nandito, may please go here in front. Huwag na kayong tumas ng stage. Dito na kayo. Lahat ng mga tatay, sige, punta kayo dito sa harapan. Sige, harap kayo sa kanila. Praise God. Tingnan nyo ang ating mga tatay. Alam nyo kung bakit ang iba dyan nakasomblero? Sabi nyo siya, iiyak na ako rin eh.
I need to honor them. They are not perfect, pero sila ang nasa posisyon. Kung nandito ang inyong asawa, allow them to lead. Mga tatay na nakikinig sa akin, lead your family. Pangunahan mo ang iyong pamilya. Mga babae, support. Mga anak, honor them, respect them. Why? Pag nabuhay nyo ang leadership anointing ng mga tatay natin, pag nabuhay nyo their ability to provide, pag nabuhay their ability to protect, I tell you, aayos ang takbo ng inyong pamilya. Let's make them happy. Amen? Kung nandito ang inyong mga tatay, pwede kayong lumapit, inyong yakapin, inyong ikis. Kung nandito ang inyong asawa. Kung wala, lumapit kayo sa mga tatay, kayo po ay mag-bless. Ano po? Sige, lumapit kayo sa mga tatay, mag-bless. Okay lang, kahit bata, continue to bless or yakapin nyo kung medyo bata-bata pa. Come on guys, go to our Father, appreciate them. Appreciate them. Sabihan nyo na, we appreciate you. Yakapin. May na-request, ikis daw. So you are, and I love by you. So I am, you're a good, good Father. So you are, and I love by you. So I am, you're a good, good Father. So you are, Mga asawang babae, mga asawang babae, tabihan nyo lang ang asawa nyo ngayon. Dali, tabihan nyo lang ang inyong asawa. Pumunta kayo dito sa harapan, mga asawang babae. Tabihan nyo lang ang inyong asawa. And I love by you. So I am, you're good, good Father. So you are. Praise God. Mga tatay na wala pa dito ang inyong asawa, role nyo na madala ang inyong pamilya sa Panginoon. Amen, mga tatay? Asawang babae, humarap ka sa iyong asawa. Humarap ka sa iyong asawa. At sabihin mo, babae, i-lead mo ang pamilya natin. Gamang babae, sabihin mo, i-lead mo ang pamilya natin. Basag ang pride dyan eh. I-lead mo ang pamilya natin. Ikaw ang manguna sa pamilya natin. Gamang babae, sabihin mo. Baka lalaki ang magsalita, ha? Babae ang magsasalita. I-lead mo ang pamilya natin. Pangunahan mo ang pamilya natin. Magsasubmit ako sa iyo. Hawakan mo ang kanyang kamay. Asawang babae, pag-pray mo, pagpalain ng Diyos ang kanyang kamay. Come on, asawang babae, hawakan mo ang kanyang kamay. Nagamitin ang kamay na yan to provide for the family. Thank you, Lord. O last na, ito medyo sweet. Yakapin mo. Ikaw lalaki ang magsabi, I will protect this family. Iingatan ko at poprotektahan ko ang pamilya. Ito, mas sweet. Mas sweet, sabihin mo, ikaw ang lagi kong pipiliin. Praise God. Siya mga tatay, wag mo na kayong umalis. Meron kaming binigay na regalo sa inyo. Sabi nung tatay, sa akin humingi ng pera. Wag mo na kayong umalis na.
Kita niyo yung mga nakasomblero, gayanin niyo ang mga tatay. Ray, proud. Oh, tatay, proud. Okay. Praise God. Yung inyong family ay merong ni-ready na gift. Sige, pwede nang ibigay. Yan. Yung wala naman po dito ang pamilya, don't worry. Your church family, your J1 family, we appreciate you guys. We appreciate you guys. Sige, pwede natin silang bigyan. Sabi niya isa, pera ko din naman to. Asawang babae, ilabas ang inyong asawa mamaya. Ha? Asawang babae, ilabas, i-date ang inyong asawa. Praise God. Okay na? Lahat ay meron na, lahat ay nabigyan na? Jilu, Mary, okay na? Lahat ay nabigyan na? Okay, let's pray for them. Ate po, stretch, extend ang ating kamay patungo sa ating mga tatay. Oh Heavenly Father, we thank you because ikaw ang originally nag-create ng tatay sa pamilya. We pray and we declare ang pamilyang nabubuo sa JA1 family. Ito po'y pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, pabanal ng pabanal. Restore every relationship, restore every heart. And Lord, I pray, ang mga tatay na nandito at ang mga tatay pa na paparating, sila po ang leader, provider, protector ng family. And Lord God, I pray, you will continue to bless lahat ng gawa ng kanilang kamay. Pagpalain mo po sila. Sa iyo po ang pinakamataas na paporit pagsamba. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Come on, sabay-sabay. Happy Father's Day. 1, 2, 3. Happy Father's Day. So, before we end po, pwede po ba nating batiin ang ating ama sa church na to ng Happy Father's Day? Batiin natin! Happy Father's Day! Thank you po. Na po kayong umupo. Yeah. Tapusin niyo ang service bago kayo mag-date, ha? Okay, so proceed naman po tayo sa tithes and offering. So happy Father's Day po sa lahat ng mga father po na nandito at sa mga nanonood po online. Ano po? So may share lang po ako about po sa pagiging generous po ng bawat isa. Na alam niyo po ba na every time na tayo ay nagiging generous, the more na tayo ay nakaka-receive. Ano? The more we give, the more we receive. So the more you give or the more you receive. At yun naman po ay biblical, matatagpuan po yan sa Acts 20 verse 35. So when we tithe, we receive the promise of God's blessing and provision in return. So sa lahat po ng ating ibinibigay, sa lahat po ng katapatan na meron po tayo, na ipinagkakatiwala po natin kay Lord, higit pa po yung naibabalik or ibinabalik ng Diyos po sa atin. Ano po, even yung mga hindi natin hinihiling ay ibinibigay ng Diyos. So what more pa yung ipinagpe-pray po natin at kung ano man yung desire ng puso po natin. So meron po tayong brown envelope dyan. Pwede po kayong magsulat ng inyong prayer request at individual po namin yung ipinagpe-pray. Pwede nyo rin pong lagyan ng inyong mga pangalan para po nababanggit po namin. So let's pray po. Let's close our eyes at pag-pray po natin yung mga tanim po natin.
Lord God, in the name of Jesus Christ, Lord, maraming salamat sa pag-provide mo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, kahit hindi namin hinihingi sa iyo, ibinibigay mo sa pang-araw-araw, God. Lord, yung buhay namin is napakalaking biyaya na. Lord, lalo't higit, Panginoon, na hindi mo kami pinapabayaan, Lord God, na nandito kami in Jesus' mighty name, nasa harapan mo in the name of Jesus Christ. At patuloy nga po, Panginoon, na hindi ka nagkulang. At nandito kami, Panginoon, na magbalik sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin, God, in Jesus' mighty name. Lord God, thank you so much, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at patuloy na pagiging giver, pagiging generous, at pagiging faithful sa kanilang mga tithes and offering. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, hawak nila, Panginoon, ang kanilang mga sobre. Ito yung laman ng puso nila. Lord God, sila ay excited, Panginoon, masaya na ibabalik sa iyo, Panginoon, ang lahat na ipinagkatiwala mo at ang lahat ng para sa iyo, God, in the name of Jesus Christ. Lord God, maraming salamat, Panginoon, at patuloy nga po, manifestation, Lord God, more promotion, provision, Panginoon, blessing upon blessing, more surprises, Lord God, ang ipagkakaloob mo sa bawat isa, God, in Jesus' mighty name. At kung paano mo pinagpapala ang bawat isa, ganun din magiging pagpapala sila. Magiging pagpapala kami, Panginoon, sa mga taong nakasurround sa amin, God, in Jesus' mighty name. Lord, muli, seal it under your blood, sa iyong papuri, pagdakil at pagsamba, in Jesus' name, amen. Pwede na po tayong magbigay. Push the walls, pagpapala, 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 may lubos, lubos. 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 Praise God. Let's pray for our tithes and offering. O Heavenly Father, inihahandog po namin sa iyong mga tithes and offering na ito. Maging mabangon sa iyo sa iyong harapan. Magamit, God, for glory alone. Patunayan mo ang iyong pangako. It will manifest. You will provide lahat ng pangangailangan ng iyong simbahan at ibubuo sa masaganang pagpapala sa lahat ng mga nagbigay. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Let's pray for the bread and juice. Panginoon, sa pagpartake po namin ng bread and juice na ito, mag-manifest ang totoong essence nito. In Jesus' name, amen. Pag meron na po kayong bread and juice, maaari lang po tumayo, pumikit. Ibigay po natin ang pinakamataas na pagrespeto pagkat ang gawain pong ito'y banal sa harapan ng Panginoon. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo po lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siyang ipagkanulo, ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Yesus, marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa lahat ng aking sakit at karamdaman. In Jesus' name, amen. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito,
Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita. Paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, Amen. Praise God. Mamaya pong hapon, wala po tayong mentoring service para mabigyan tayo ng pagkakataon na makapag-celebrate kasama po ang ating pamilya. Amen po ba? Praise God. So yun lamang po, tayo po'y manatili nakatayo at ibigay po natin yung pinakamataas na paborit pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Sino pong na-bless sa tinuro sa atin ni Lord? Ayan, amen. Hallelujah. Sino pong excited na po ulit na purihin sang ating Diyos? Amen. Hindi pa po tayo tapos sumayaw. Ngayong oras na ito, tayo'y kakanta at sasayaw para sa ating Diyos. Amen. Sino pong excited na magpuri sa ating Diyos? Let us shout, Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Come on, let's praise our God. Come on, let's clap your hands for Jesus. Hallelujah, Lord! Ko'y nananabik sa iyong pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawi. Walang sakit o karantayan. Lukot katatan ay lumisan na. Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, hallelujah Lord, nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Anong galak ikaw ay masilayan, namamangha sa iyong kalwalhatian. Lahat ng tao ay sa iyo luluhod. Sasabihin, Jesus, ikaw ang Diyos. Come on, sabay-sabay nagpupuri, nagpupuri. Come on, itaas mo ang iyong kamay para sa ating Diyos na buhay. Itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Hey! Nagpupuri, purihin ang Diyos. Itataas habang naghihintay. Nagpupuri, Nananabik sa iyong pagbabalik. Come on, sabay-sabay tayo. Ako'y nananabik. Come on, sabay-sabay. Ako'y nananabik. Ako'y nananabik. Hallelujah! Ako'y nananabik. Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, hallelujah Lord! Nananabik sa iyong Come on, for the very last time, sumayaw tayo sa ating Diyos. Nagpupuri, itataas
Itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, hallelujah Lord! Nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ang mga nananabik, pumapalakpak yan para sa ating Diyos. Ang mga nananabik, sumasayaw yan. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Nararapat sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Come on, yung pinaka-the best clap for Jesus, yung pinaka-malakas na palakpak. Come on, let's give the best clap for Jesus. Come on, give your best clap for hallelujah Jesus. Come on, yung pinaka-the best na ating Panginoon, ating Ama. You deserve everything. You deserve the praise. You deserve the word, Lord Panginoon. We thank you for this moment. Thank you for this privilege, Lord. Nakapakinig kami ng salita mo, Lord Panginoon. We thank you, Lord, for the time, for the effort nila ng oras ang bawat isa. Lord, right now, Panginoon. We thank you, Lord, for reminding us, Lord Panginoon. Ikaw ang aming tapat na Ama. Ikaw ang aming Diyos. But at the same time, Lord, you are also our best friend. And Lord, right now, Panginoon, salamat po, Lord. Ang mga lalaki bilang aming mga malagat, Panginoon, sila ang naglilid. Sila ang nagpo-provide, Lord. We thank you, Lord, sa buhay ng aming mga tatay, sa buhay ng mga malagat, Panginoon. We thank you, Lord. And Lord, and now, Panginoon, sa naghayag ng iyong salita, Lord, continue to bless him, anoint him, Lord, Panginoon, palagi po siyang itago sa iyong likuran, Lord, Panginoon, continue, Lord, na magpakita sa kanyang buhay, Lord, Panginoon, maging tapat ka, Lord. And Lord, and now, Panginoon, sa aming pag-uwi, Lord, taluyan mo ng banal mong dugo lahat ng aming daraanan, sasakyan, lalakaran, Lord, Panginoon, makakauwi po kami ng safe and sound. And Lord, right now, Panginoon, muli, Lord, we thank you, Lord. Salamat po sa pagiging tapat bilang aming Ama. Muli, Lord, walang sa amin. To you all the highest praises, adoration, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay at iniiwan ko sa buhay ng bawat isang walang hanggang pag-ibig, kapayapaan, nagmumula kay Yahweh, pagpapalat, pabor, nagmumula sa Panginoon Kristo, pagsama, paglilid, pag-guide ni Holy Spirit, sumating ngayong bukas at magpakailanman at lahat ng anak ng Diyos na papasayahin ang kailang mga magulang, lahat ay magsabi ng Amen.